Dalawang miyembro ng kartel ang nag-uusap tungkol sa kung gaano kahalaga ang pamilya. Kakabagong naging ama si Darcy at dahil malapit siyang kaibigan ni Victor, ginawa niyang ninong ng kanyang bagong silang na anak si Victor. Hindi nagtagal ang kanilang sandali ng kaligayahan dahil bigla silang tinawag sa bahay ng kanilang boss. Dito nila nalaman ang balita na isa sa kanilang sariling tao ay natagpuang patay. Galit na galit ang kanilang boss, isang leader ng cartel na si Alonz. Sa nakalipas na 3 buwan, may isang tao na nananakot sa kanyang organisasyon. Tuwing may namamatay sa kanyang mga tauhan, iniwan ng pumatay ang isang nakatagong mensahe sa katawan, alinman sa isang sulat o nakalagay sa likod ng litrato. Laging naglalaman ng parehong linya ang mensahe, isang maikling tanong na konektado sa mga numerong 7, 1, at 9, na parang tinatanong kung may naisip na ba si Alonz. Matapos pag-isipan, napagtanto ni Alonz na bawat litrato na ipinapadala ng pumatay ay may nakasulat na numero sa likod. Pinaniwala niya ang kanyang sarili na ito ay gawa ng isang karibal sa negosyo, at ayaw na niyang maghintay pa para sa susunod na biktima. Nang gabing iyon, pinatawag niya ang kanyang mga tauhan at diretso silang pumunta sa punong himpilan ng karibal. Sa sandaling iyon, si Harry, ang karibal na pinaghihinalaan niya, ay komportableng nag-iisa kasama ang isang babae. Nang biglang pumasok si Alonz at ang kanyang mga tauhan sa lugar, tuluyan na itong nahuli ni Harry na hindi handa. Naniniwala si Alonz na si Harry ang nasa likod ng pananakot dahil 3 buwan na ang nakalipas. Nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol sa kung magkano ang dapat bayaran ni Harry kung gusto niyang mag-operate sa teritoryo ni Alonz. Nakakatuwa, simula noon, isa-isang pinapatay ang mga tauhan ni Harry ng isang hindi kilalang salarin. Kahit ilang beses pang igiit ni Harry na hindi siya ang may gawa, ayaw makinig ni Alonz. Kahit si Darcy, na medyo kilala si Harry, ay sinubukang humingi ng paliwanag at nagmungkahi na baka mali ang kanilang pinaghuhulaan. Ngunit pagod, galit, at hindi na malinaw ang pag-iisip ni Alonz. Nang makita niya ang sulat kamay ni Harry at mapansin na kahawig ito sa pagsusulat ng pumatay, iyon na ang kailangan niya. Sa isang iglap, nagpasya siya at binaril si Harry hanggang mamatay. Sa iisang putok na iyon, opisyal nang nagsimula ang tunay na digmaan, ang tunog ng putukan ay ginawang zone ng digmaan ang gusali. Agad na nakipaglaban ang mga tauhan ni Harry at sumiklab ang isang mabagsik na bakbakan. Sa isang punto, nauubos ang bala ni Alonz, napalayo sa kanyang mga tauhan, at natrap siya sa isang silid na walang paraan palabas. Napansin ni Victor na nasa panganib ang kanyang boss, dali-dali siyang pumasok upang tumulong, at nagawa niyang maabot siya sa tamang oras. Sa wakas, natapos ang putukan at nakakagulat, walang nasaktan o namatay sa mga tauhan ni Alonz sa labanan. Mula rito, ang kwento ay nakatutok na kay Victor. Matapos ang trabaho, bumalik siya sa kanyang apartment para magpahinga. Habang nagpapahinga sa kanyang balcony, may napansin siyang kakaiba. Sa kabilang bahay, nakita niya ang isang babae na nagngangalang Beatrice. Naninirahan si Beatrice kasama ang kanyang ina, at mahirap hindi mapansin ang mga peklat sa kanyang mukha. Dahil dito, madalas siyang mukhang mahiyain at hindi komportable tuwing nakikilala ang ibang tao. Gayunpaman, kinabukasan, nag-ipon siya ng lakas ng loob at ipinadala kay Victor ang kanyang mensahe kasama ang kanyang numero ng telepono. Ipinakilala niya ang sarili sa telepono at walang alinlangan, inimbitahan si Victor sa hapunan sa isang restaurant. Sa buong pag-uusap nila, halos hindi nagsalita si Victor. Maingat siya dahil isang maling hakbang lang ay maaaring magbunyag kung sino talaga siya at ano ang kanyang ginagawa. Sa parehong oras, hindi niya maiwasang maging curious sa babaeng ito na tila determinado na makilala siya. Alam ni Beatrice na hindi na niya maitago ang mga peklat sa kanyang mukha. Kaya, nagbukas siya tungkol sa nangyari. Ipinaliwanag niya na noong nakaraang taon, isang lasing na driver ang sumalpok sa kanyang sasakyan, na winasak ang kalahati ng kanyang mukha. Ginawa ng mga doktor ang lahat ng makakaya upang ayusin ang pinsala, ngunit ang resulta ay nag-iwan sa kanya ng permanenteng marka. Pagdating ng gabing iyon, dinala ni Beatrice si Victor sa isang lugar na hindi inaasahan. Sinundan siya ni Victor nang hindi alam kung ano ang mangyayari hanggang sa huminto sila sa harap ng isang ordinaryong bahay. Dito, naging malinaw ang lahat. Ilang araw bago ito, nasaksihan ni Beatrice na pinatay ni Victor ang isang tao sa kanyang apartment. Sa halip na pumunta sa pulis, nakita niya ang isang pagkakataon. Nag-alok siya ng kasunduan kay Victor. Kung ayaw niyang iulat ni Beatrice ang kanyang nakita, kailangan niyang tulungan siya na maghiganti sa lalaking Samiris sa kanyang mukha. Pinalaya ng korte ang lalaki na may magaan na sentensya, at hindi ito tinanggap ni Beatrice. Ang kanyang galit ay napakalalim kaya't hindi siya natatakot kay Victor.
Kung tatanggi si Victor, handa siyang ipadala ito diretso sa bilangguan. Kinabukasan, sumama si Victor sa kanyang tiyuhin sa isang pantalan kung saan ipinagpapalit ang mga ilegal na armas. Ang kapansin-pansin ay hindi naruroon si Victor bilang kinatawan ng kartel. Nagbubukas ito ng panibagong tanong tungkol sa kung sino siya talaga. Ang kanyang tiyuhin, na tila hindi kahawig ng isang taong sangkot sa krimen, ay simpleng pinaalala sa kanya na huwag ipagpaliban ang kanyang mga plano. Kung may kaaway na pwedeng alisin ngayon, wala nang saysay ang paghihintay hanggang bukas. Pagbalik sa kanyang apartment, pinanood ni Victor ang mga lumang recording ng kanyang yumaong asawa at anak na babae. Sa eksenang ito, malinaw na nahahayag ang katotohanan, siya ang misteryosong tao na nananakot kay Alonce at sa kanyang mga tauhan sa nakalipas na 3 buwan. Ang kanyang motibo ay paghihiganti. Hapon din iyon, bumisita siya sa isang lumang abandonadong gusali sa labas ng lungsod. Sa loob, nakakulong niya ang isang miyembro ng Albanian Mafia na parang hayop. Ang dating makapangyarihang lalaki ngayon ay umiiyak na parang bata sa harap ni Victor. Ipinapakita nito kung gaano talaga delikado si Victor. Kung gusto niya, maaari niyang patayin si Beatrice nang walang alinlangan, ngunit hindi niya ginawa. Kitang-kita na si Victor ay nakakasakit lamang sa mga may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Pagdating ng gabi, bumalik siya sa apartment ni Beatrice upang tuparin ang hiling nito. Ang gusto nito mula sa kanya ay hindi madali. Ngunit sa pagitan ng pagpapatay sa isang inosenteng babae o pagtulong sa kanya na makamit ang katarungan, pinili ni Victor ang huli. Habang nag-uusap sila, biglang lumitaw ang ina ni Beatrice. Inakala nito na may romantikong ugnayan si Victor sa kanyang anak at tinrato siya bilang magiging manugang, pati na ang pagbibigay sa kanya ng kahon ng homemade cake bago siya umalis. Samantala, patuloy na gumagalaw si Victor ng palihim. Natap na niya ang mga telepono ng lahat ng nagtatrabaho para kay Alonce, kaya wala nang nakatago sa kanya. Kaya nang tawagin si Alonce ng isang mataas na ranggong boss ng mafia na si Lon, alam na ni Victor ang tungkol sa pulong at handa na siya rito. Ang bagong rifle na kamakailan lang niya binili ay hindi aksidente, bahagi ito ng kanyang plano mula sa simula. Hindi lang simpleng tanungin ni Lon si Alonce tungkol sa pagkamatay ni Harry. Natanggap din siya ng mga banta mula sa parehong hindi kilalang tao. Dito na tuluyang naunawaan ni Alonce ang katotohanan, buhay pa ang taong naghahabol sa kanya. Hindi rin naging kasing dali ng inaasahan ang plano ni Victor. Sinundan siya ni Beatrice, pinagmamasdan ng lahat mula sa malayo. Kasabay nito, natuklasan ni Darcy na si Harry ay hindi kailanman responsable sa mga naunang pag-atake at dali-dali siyang nagpunta upang babalaan si Alonce na umalis. Kahit na nagkakagulo na ang lahat at tumataas ang panganib bawat segundo, ipinagpatuloy ni Victor ang kanyang plano at nagbukas ng apoy kay Alonce. Sa loob ng ilang sandali, napalibutan ang gusali ng mga tauhan ni Alonce. Hindi naligtas ang emergency exit. Mabilis na nagbago ng taktika si Victor. Pumasok siya sa isang bahagyang inayos na unit at lumikha ng ilusyon na nakatakas siya sa pamamagitan ng cable line sa labas ng bintana. Sinundan siya ng isa sa mga gwardya, ngunit inaasahan na ito ni Victor. Tahimik niyang hinarap, kinabagsak, at ginamit ang katawan nito upang takpan ang bintana bilang panlilinlang. Sa wakas, nakalabas si Victor, ngunit nagpapatuloy ang habulan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtakas, biglang lumitaw si Beatrice gamit ang kanyang sasakyan at inalok siya ng paraan palabas. Walang ibang pagpipilian, tinanggap ni Victor. Ilang sandali matapos iyon, huminto siya ng kalmado at kumilos na parang dumating lang sila ni Beatrice nang magkasama bilang normal na magkasintahan. Sapat ang kanyang pagganap kaya't walang nagdududa. Di nagtagal, umalangaw-ngaw ang mga sirena ng pulis sa mga kalye, nagdulot ng takot at kaguluhan sa mga tauhan ni Alonce. Samantala, ang susi na ibinigay ng batas ay nagbigay kay Alonce ng lead sa isang mailbox sa kanyang tahanan. Nag-aalala na baka ito ay isang bitag, inutusan niya ang isa sa kanyang tauhan na buksan ito. Sa loob, natagpuan nila ang isang automated audio device sa isang sobre kasama ng isa pang cryptic clue. Nagpapatuloy ang laro, at tumataas ang presyon. Hating gabi nang bumisita si Beatrice sa apartment ni Victor upang isauli ang armas na naiwan sa kanyang sasakyan. Naiinis si Victor dahil sinundan siya nito, ngunit alam din niyang kung wala ang tulong ni Beatrice kanina, maaaring hindi siya nakaligtas. Ngayon na masyado na siyang nakakita ng marami, tuluyan nang ibinunyag ni Victor ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi niya sa kanya na siya ay orihinal na nagmula sa Hungary. Pagkatapos maglingkod sa militar, lumipat siya sa Amerika, nakapagtapos ng engineering degree, at nakabuo ng mapayapang buhay kasama ang kanyang asawa at batang anak na babae. Nagbago ang lahat noong gabing sinaklolohan ni Alonce at ng kanyang mga tauhan ang gusali ng apartment.
Layunin lang nilang takutin ang mga tao, ngunit isang ligaw na bala ang tumagos sa pader ng silid ng kanyang anak at agad itong pumatay. Naghahangad ng katarungan, lumapit si Victor sa pulis. Sa takot sa kahihinatnan, kumuha si Alonz ng tulong mula sa Albanian Mafia upang patahimikin siya, pinaputok nila ang asawa ni Victor at iniwan siyang patay. Sa kabutihang palad, nagawa ng mga doktor na mailigtas siya mula sa koma. Pagkatapos niyang gumaling, naglaho siya, nagkunwaring patay, at lumikha ng bagong pagkakakilanlan. Mula noon, ang lahat ng kanyang ginawa ay pinatatakbo ng paghihiganti. Namangha si Beatrice. Ganap na nagbago ang kanyang pananaw kay Victor. Iniabot niya sa kanya ang isang maliit na agimat para sa swerte, umaasang magtatagumpay siya sa paghihiganti na matagal na niyang hinintay na maisakatuparan. Tuwing gabi, nag-iisa si Victor at pinapanood ang mga lumang video ng kanyang anak na babae. Ang mga recording na iyon ang kanyang gabay, paalala ng kanyang nawala at dahilan kung bakit hindi siya titigil. Pinapanatili nitong buhay ang kanyang galit at focus sa kanyang misyon. Samantala, sa wakas, napagtanto ni Alonz na may mali. Natap ang kanyang telepono. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, may hinala na siya noon pa man. Wala nang ibang paraan para malaman ng misteryosong salarin ang tungkol sa kanyang pribadong pulong kay Lon. Sa kumpirmasyong iyon, nagsimula si Alonz na magplano ng kontra-opensa. Kinabukasan, pumunta si Victor sa isa sa mga karaniwang tambayan ni Alonz. Hindi siya naroon para makihalubilo, sinusubukan niya ang distansya at saklaw ng trigger ng kanyang bomba. Hindi alam ng iba, nakapwesto na si Victor ng mga pampasabog sa buong rooftop ng gusali. Pagkatapos niyang suriin ang signal, biglang dumating si Alonz. Pinanatili ni Victor ang kanyang kalmadong anyo at kumilos na parang naglakad lang palabas ng banyo para maiwasan ang hinala. Nagtagumpay ito, ngunit may naramdaman pa rin si Alonz na kakaiba. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Victor sa kanyang tiyuhin na sira ang trigger ng bomba. Wala nang oras para ayusin ito. Kung ipagpapatuloy ang plano, malamang mamamatay siya kasama ng kanyang mga kaaway. Habang nag-uusap, dumating si Beatrice at narinig ang lahat. Napagtanto niya na handa si Victor na isakripisyo ang sarili, at ang kaisipang iyon ay sumire sa kanya. Naiintindihan ni Victor ang emosyon niya nang mali at inisip na galit ito dahil sa tingin niya ay hindi niya matutupad ang pangako na tulungan siya. Tinanggapwan niya ito na may oras pa para harapin ang lalaking sumire sa kanyang buhay. Sa parehong gabi, dumating na sa Albanian Mafia ang package na ipinadala ni Victor. Nasa loob ang larawan ng kanilang nakidnap na kapatid at isang hanay ng cryptech na tagubilin. Malinaw na panyanikot din ni Victor ang kanila, inilalagay ang maraming grupo laban sa isa't isa. Kasabay nito, nag-set up ng sariling bitag si Alonz. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga tauhan at inihayag ang isang lihim na pulong. Plano ni Victor na sundan ito, ngunit biglang dumating si Darcy at hiniling na sumama siya sa ibang lugar. Lumipat ang kwento kay Paul, ang miyembro ng kartel na napatay kanina sa pelikula. Orihinal siyang inatas ang imbestigahan ng mga pag-atake. Sinundan ni Beatrice ang huling galaw nito at nalaman na bumisita si Paul sa sementeryo isang araw bago siya mamatay. Ngayon, nag-aalala si Victor. Kung matuklasan ng kartel ang mga libingan ng kanyang pamilya, masisira ang lahat. Bago pa niya maproseso ito, tinawag siya ni Alonz. Pagdating niya, naghihintay na ang dalawang armadong gwardya, senyales ng panganib. Ngunit sa halip na sisihin siya, nagulat si Victor, nagtitiwala na sa kanya si Alonz. Sa mata nito, siya na lamang ang tanging tao na maaasahan, lalo na matapos iligtas ni Victor ang kanyang buhay sa putukan laban sa mga tauhan ni Harry. Kinabukasan, bumalik si Victor upang suriin ang kanyang bilanggo. Ngayong pagkakataon, nagkunwaring mahabagin at nag-alok ng tulong. Sinabi niya sa lalaki na dahil mababang miyembro lamang siya, hindi niya siya maipapalaya, ngunit maaari siyang mag-iwan ng mensahe upang malaman ng kapatid nito kung nasaan siya. Ang tila simpleng awa ay bahagi ng mas malaking plano. Nais ni Victor na ituro ng mensahe kay Alonz, para magmukhang siya ang nasa likod ng pagdukot. Matapos ang recording, tinanggal ni Victor ang blindfold. Sa wakas, nakita ng bilanggo kung sino ang humawak sa kanya at agad nagbago ang kanyang mukha. Nakilala niya si Victor bilang lalaking binaril niya 3 taon na ang nakalipas. Hindi lamang iyon, siya rin ang assassin na inupahan ni Alonz upang patayin ang asawa ni Victor. Ang pagkakaalam na iyon ang huling iniisip niya bago tuluyang pinatay ni Victor at iniwan ang katawan sa mga daga. Sa ganoong paraan, nakuha ni Victor ang hustisya para sa kanyang asawa. Natira na lamang ang isang target, ang lalaking responsable sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Plano niyang personal na i-deliver ang recording, ngunit tumawag si Darcy at gusto niyang magkita. Walang ibang pagpipilian,
ipinadala ni Victor kay Beatrice upang gawin ito. Bago umalis, ibinalik niya ang lalagyan ng pagkain na ibinigay sa kanya ng ina nito at nagpasalamat ng maayos. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ni Darcy ang huling mga araw ni Paul. Nalaman niya na bago mamatay, bumisita si Paul sa isang libingan sa Hungary. Dito nagsimulang mangamba si Victor. Kung iuugnay ng kartel ang libingan sa kanyang nakaraan, masisira ang lahat. Gabing iyon, naghanda si Beatrice na bumisita sa apartment ni Victor bilang patunay na na-deliver ang package. Maganda ang kanyang bihis, ngunit sa daan, inatake at inistorbo siya ng grupo ng mga bata na pinagtatawanan ang kanyang peklat at nagtapon ng bato. Nasaktan at nabigla, tinawagan niya si Victor at hiling na pumunta siya sa kanya. Habang nagbibihis si Beatrice, nakipag-usap si Victor sa kanyang ina at muling nagpasalamat sa pagkain. Dito niya nalaman na si Beatrice pala ang nagluto nito. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na may malasakit sa kanya si Beatrice higit pa sa kanyang ipinahayag. Maaaring hindi siya kahawig ng yumaong asawa ni Victor, ngunit totoo ang kabutihang ipinapakita nito. Naramdaman ni Victor ang pagkakasala, kaya nagpasya siyang suklian ang kabutihan nito sa pamamagitan ng paglabas nila kinabukasan. Bumili pa siya ng bagong puting damit bilang kapalit ng nasira kanina. Ngunit bago pa sila magkita, tumawag si Darcy. Natuklasan niya ang katotohanan, ang tao sa likod ng lahat ay si Laszlo, ang dating pagkakakilanlan ni Victor na inakalang patay na. Sa kabutihang palad, wala pa siyang nahanap na larawan. Ngunit binago nito ang lahat. Nauubos na ang oras ni Victor. Kung ma-distract siya ng damdamin para kay Beatrice, maaaring masira ang buong plano. Kaya sa halip na dalhin siya sa ipinangakong date, dinala niya ito upang hanapin ang lalaking responsable sa kanyang peklat. Natagpuan nila ito na lasing matapos umalis sa bar, at pinatay ito ni Victor sa mismong lugar. Natapos na ang kasunduan sa pagitan nila. Hindi inaasahan ni Beatrice na tutuperin ni Victor ang kanyang pangako, lalo pa sa lumalalim na koneksyon sa pagitan nila. Bahagi niya ay gusto pang kanselahin ang buong kasunduan para lang makasama siya ng mas matagal. Samantala, dinala ni Darcy si Alonce sa sementeryo. Gusto niyang kumpirmahin kung totoo ang mga chismis. Parang imposible na ang isang tao na inakalang patay ay siya ang naghahabol sa kanila. Upang malaman ang katotohanan, kinontak ni Darcy ang Albanian Mafia na nagsagawa ng mga pagpatay taon na ang nakalipas. Ito ang araw na inihanda ni Victor. Ang lahat ng kanyang plano ay tuluyan ng naipatupad. Sa lahat ng tao na nagtatrabaho para kay Alonce, iisa lamang ang ayaw patayin ni Victor, si Darcy. Upang panatilihing ligtas ito mula sa paparating na pagsabog, hinanap ni Victor ang paraan upang ilayo ito sa headquarters. Kasabay nito, dumating na sa Albanian Mafia ang video package na ipinadala ni Victor. Natira na lamang ang paghihintay na mahuli nila ang Payne at atakihin ang base ni Alonce. Nang mangyari iyon, nasa tamang posisyon na si Victor na may sapat na pampasabog upang wakasan ang lahat. Bago gumawa ng hakbang, iniwan ni Victor kay Beatrice ang isang liham. Ipinaliwanag niya rito na buhay pa ang lasing na driver na some iris sa kanyang mukha. Noong gabing iyon, pinugutan lamang niya ito ng malay at hindi pinatay. Sa nakakagulat, nakaramdam ng kaunting ginhawa si Beatrice. At narito ang twist, hindi si Victor lamang ang lumabag sa pangako, si Beatrice rin. Ang package na dapat niya sanang i-deliver ay lihim na pinalitan. Sa halip na tagubili na mag-uudyok ng digmaan sa suicide bombing ni Victor, pinalitan niya ito ng kanyang agimat para sa swerte. Kaya wala pang nangyari. Ginawa niya ito dahil hindi na niya maitago ang kanyang nararamdaman. Ang problema, sinabi na ni Victor kay Darcy na magkita sa kanyang apartment. Pagdating ni Darcy, natuklasan niya ang isang nakatagong silid sa likod ng refrigerator. Lahat ng nasa loob nito ay nagpapatunay sa lihim na pagkakakilanlan ni Victor. Sa parehong sandali, dumating rin si Beatrice sa apartment, inisip na nandyan si Victor. Naglakad siya diretso kay Darcy, at agad na unawaan ang katotohanan. Tinawag ni Victor si Darcy at sinubukang kumbonsihin na palayain siya. Ipinaliwanag ni Victor na hindi kailanman target si Darcy at ang nais lamang niya ay paghiganti sa mga responsable sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Ngunit tumanggi si Darcy na makinig. Sa halip, dinala niya si Beatrice kay Alonce at inilantad ang lahat ng kanyang nalaman. Di nagtagal, nagsimulang tumunog ang lahat ng telepono sa bahay. Si Victor iyon. Binalaan niya sila na papunta siya at natapos ang tawag. Ilang saglit, isang kotse ang sumalpok sa pasukan. Lumabas si Victor at nagbabaril ng walang alinlangan. Hindi kayang labanan siya ng mga tauhan ni Alonce. Sa loob ng ilang sandali, kalahati na sa kanila ang napabagsak. Hindi lamang para sa proteksyon pinili ang kotse. Nakatago sa loob nito ang isang bomba.
Nagpanik si Alonz at nagtago sa isang silid habang pinapanood ang kaguluhan sa security cameras. Isa-isa, bumagsak ang kanyang mga tauhan. At kahit sa gitna ng lahat ng pagkawasak, iniiwasan ni Victor ang pagbabaril kay Darcy. Habang desperado si Alonz sa paghahanda ng kontra-opensa, tahimik na sinimula ni Beatrice ang sariling plano. Patuloy na nakikipaglaban si Victor, ngunit nauubos na ang kanyang bala. Walang ibang pagpipilian, nagsimulang ihagis niya ang huling homemade explosives para mapanatiling malayo ang mga attacker. Sa isa pang silid, nagpanik si Alonz. Akala niya nakatakas si Beatrice. Nang buksan niya ang pinto para suriin, sinalubong siya ng boses mula sa recorder. Ito ang boses ng mafia member na nahuli ni Victor kanina. Ang mensahe ay nasa wikang Albanian, kaya hindi alam ni Alonz ang laman nito. Ngunit nang marinig ng leader ng Albanian Mafia, naging malinaw ang lahat. Pinapakita ng mensahe na si Alonz ang responsable sa pagdukot sa kanyang kapatid. Walang pag-aalinlangan, pinaputok ng mafia boss si Alonz at pinatay. Matagumpay ang plano ni Beatrice. Sa pagkawala ni Alonz, hindi na kailangang tapusin ni Victor ito. Natapos ang digmaan ng walang karagdagang putok. Ngayon, habang naghahanda ng umalis si Victor, muling pumasok si Darcy sa silid. Kahit na pagkatapos ng lahat, tumanggi pa rin si Victor na patayin siya. Maaaring nagkamali si Darcy, ngunit hindi pa siya kasama sa kartel ng sapat para hindi na mailigtas. At ganoon, natapos na ang siklo ng paghihiganti. Sa wakas, nakamit ni Victor ang hustisya para sa kanyang pamilya at ang mga kaaway na sumire sa kanyang buhay ay wala na. Ngayon, sa halip na mamuhay sa galit at dilim, tumalikod siya sa bagong simula, buhay kasama si Beatrice, pangalawang pagkakataon na muling magtayo at makamit ang kapayapaan. Ang aral ng kwento, kung may mag-anyaya sa iyo sa hapunan at hihilingin pang tumulong sa pagpatay, baka mas mabuting i-block na lang ang numero at maglakad sa labas.